Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at luntiang kabundukan, naninirahan ang isang matandang babae na nagngangalang Aling Rosa. Kilala siya sa buong bayan bilang isang masipag at mabuting magbubukid. Sa kabila ng kanyang edad na halos 70 taon, araw-araw pa rin siyang nagtatanim, nagdidilig at nag-aalaga ng kanyang maliit na sakahan. Nag-iisa na lamang si Aling Rosa sa buhay. Matagal nang yumaw ang kanyang asawa dahil sa sakit at ang kanyang nag-iisang anak ay lumuwas sa malayong lungsod upang maghanap ng trabaho. Sa paglipas ng mga taon, bihira na lamang siyang mabisita ng anak dahil sa kahirapan ng paglalakbay at sa dami ng responsibilidad nito sa sariling pamilya. Ngunit hindi kailanman nagreklamo si Aling Rosa. Naniniwala siyang ang bawat araw ay biyayang ipinagkakaloob ng may kapal. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon siya upang magluto ng simpleng almusal. Matapos kumain ay nagtutungo siya sa kanyang bukid, dala ang lumang sombrerong yari sa buri at isang basket na puno ng mga kagamitan sa pagsasaka. Ang kanyang lupain ay hindi kalakihan, ngunit sapat upang siya ay mabuhay. May tanim siyang palay, kamote, mais, at iba't ibang gulay. Mayroon din siyang ilang manok at 2 kambing na nagsisilbing karagdagang pagkakakitaan. Sa kabila ng kanyang sipag, hindi naging madali ang buhay. Ilang taon nang nakararanas ng pabago-bagong panahon ang kanilang baryo. Kung minsan ay tagtuyot, kung minsan naman ay malalakas na bagyo ang sumisira sa kanilang pananim. Subalit nananatiling matatag si Aling Rosa. Habang may lakas pa ang aking mga kamay, hindi ako susuko. Madalas niyang sabihin sa sarili. Isang hapon, matapos ang buong araw na pagtatrabaho sa bukid, napansin niyang tila mas makulimlim kaysa karaniwan ang kalangitan. Makakapal na ulap ang nagtipon-tipon sa ibabaw ng bundok. Humahangin ng malakas, maging ang mga ibon ay tila nagmamadaling umuwi sa kanilang mga pugad. Napatingala si Aling Rosa. Mukhang magkakaroon ng malakas na ulan ngayong gabi. Bulong niya. Agad niyang tinapos ang kanyang ginagawa at umuwi sa maliit niyang bahay na yari sa kahoy at kawayan. Pagdating niya roon ay iniligpit niya ang mga nakasampay na damit at pinasok sa kulungan ang mga alagang hayop. Pagsapit ng gabi, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Humahampas ang hangin sa mga dingding ng bahay. Ang mga puno sa paligid ay nagsasayawan sa lakas ng bagyo. Habang nakaupo si Aling Rosa sa tabi ng bintana at umiinom ng mainit na salabat, napansin niyang may kakaibang liwanag sa may daan patungo sa kagubatan. Noong una ay inakala niyang kidlat lamang. Ngunit paulit-ulit itong lumilitaw. Parang may dalang ilaw ang sinuman o anumang naroroon. Napakunot ang kanyang noo. Sa edad niyang iyon, marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kabundukan. May mga engkanto, may mga duwende, at mayroon ding mga tikbalang. Ngunit hindi siya kailanman nakakita ng isa. Muli niyang sinilip ang bintana. Sa pagkakataong yon ay malinaw niyang nakita ang 2 anyo na dahan-dahang lumalapit sa kanyang bahay. Kapwa matangkad, kapwa nakasuot ng mahahabang balabal na tila gawa sa hibla ng mga halaman. Kahit madilim, ay kapansin-pansin ang kanilang kakaibang tindig. Naramdaman ni Aling Rosa ang kakaibang kaba, ngunit hindi siya nagpatinag. Makalipas ang ilang sandali, ay may kumatok sa kanyang pinto. 3 mahihinang katok. Tahimik. Magalang, tumayo siya at lumapit sa pinto. "Sino yan?" tanong niya. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay may sumagot. "Kami po ay mga manlalakbay. Maaari po ba kaming makituloy ngayong gabi?" Malumanay ang tinig. Walang bakas ng pananakot. Ngunit may kakaibang himig na hindi maipaliwanag ni Aling Rosa. Sandali siyang nag-isip. Sa ganitong kalakas na bagyo,
Mahirap tanggihan ang 2 taong nangangailangan ng masisilungan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa unang tingin ay tila ordinaryong mag-asawa lamang ang nasa harapan niya. Isang lalaki at isang babae, parehong basa sa ulan, parehong may mababait na mukha. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Napakatingkad ng kanilang mga mata, parang kumikislap sa dilim. "Pasok kayo," sabi ni Aling Rosa. "Maraming salamat po," sagot ng lalaki. Pumasok ang mag-asawa at agad na nagsimulang tumulong sa pagpupunas ng tubig na tumulo mula sa kanilang mga damit. Inilabas ni Aling Rosa ang ilang tuyong tela. Nagpasalamat muli ang dalawa. Nagluto siya ng mainit na lugaw at inihain ito sa kanyang mga bisita. Tahimik silang kumain. Ngunit habang tumatagal, ay napapansin ni Aling Rosa ang ilang kakaibang bagay. Una, tila hindi nauubusan ng lakas ang mag-asawa kahit malayo raw ang kanilang nilakad. Pangalawa, kahit malamig ang gabi ay tila hindi sila nilalamig. At pangatlo, may kakaibang bango ng damo at kagubatan na nagmumula sa kanila. Nang matapos ang hapunan ay nagkwentuhan sila. "Ano ang inyong pangalan?" tanong ni Aling Rosa. "Ako po si Andres," sagot ng lalaki. "At ako naman po si Elena," sabi ng babae. "Taga saan kayo?" Nagkatinginan ang mag-asawa. "Sadyang malayo po ang aming pinanggalingan," sagot ni Andres. Hindi na nagtanong pa si Aling Rosa. Alam niyang may mga taong may mga lihim na ayaw agad ibunyag. Habang tumatagal ang gabi, ay lalo pang lumalakas ang ulan. Dahil maliit lamang ang kanyang bahay, inilatag niya ang nag-iisang ekstrang higaan para sa mga bisita. Siya naman ay sa lumang papag na tulog. Bago matulog ay nagdasal si Aling Rosa para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit nang maghating gabi, nagising siya sa isang kakaibang tunog mula sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik ang buong bahay. Natutulog ang kanyang mga bisita, o iyon ang kanyang akala. Nang sumilip siya sa bintana, halos mapahinto ang kanyang paghinga. Sa likod ng bahay, sa gitna ng malakas na ulan, nakatayo ang mag-asawang kanyang pinatuloy. Ngunit hindi na sila mukhang ordinaryong tao. Ang kanilang mga anyo ay nagbago, mas matangkad, mas makapangyarihan. At sa liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap, malinaw niyang nakita ang kanilang tunay na pagkatao. May ulo silang parang kabayo. Mahahaba ang kanilang buhok na hinihipan ng hangin. At ang kanilang mga mata ay nagliliwanag na tila mga bituin sa gabi. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang mga bisitang kanyang pinatuloy ay hindi pangkaraniwang nilalang. Sila ay mga tikbalang, ngunit sa halip na matakot, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Sa kanyang pagmamasid, nakita niyang nakatingala lamang ang mag-asawa sa kalangitan. Parang may hinihintay, parang may binabantayan. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik ang dalawa sa loob ng bahay. Mabilis na nahiga si Aling Rosa at nagkunwaring natutulog. Narinig niya ang kanilang mahihinang yabag. Narinig din niya ang usapan ng dalawa. "Napakabuti ng matandang babae," sabi ng babae. "Oo," sagot ng lalaki. Bihira na tayong makatagpo ng taong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Tama ka. Marahil hindi nagkataon na dito tayo dinala ng hangin. Pagkatapos noon ay natahimik na sila. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatiling nakaukit sa isip ni Aling Rosa. Hindi niya alam kung bakit napunta sa kanyang bahay ang 2 tikbalang. Hindi rin niya alam kung anong layunin nila. Subalit pakiramdam niya ay simula pa lamang yon ng isang pambihirang kabanata sa kanyang buhay. Sa labas ng bahay, unti-unting tumigil ang bagyo. At sa kalayuan, sa ibabaw ng madilim na bundok, may isang misteryosong liwanag na muling sumiklab. Liwanag na tila hudyat ng mga pagsubok
at himalang darating sa mga susunod na araw. Maagang maaga pa lamang ay nagising na si Aling Rosa. Sanay na siyang bumangon bago sumikat ang araw upang asikasuhin ang kanyang mga alagang hayop at ihanda ang sarili sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa umagang iyon, iba ang kanyang nararamdaman. Buong magdamag ay hindi siya halos nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang kanyang nasaksihan. Ang dalawang bisitang kanyang pinatuloy ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga tikbalang, mga nilalang na madalas lamang niyang marinig sa mga kwento ng matatanda noong siya ay bata pa. Marahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan at nagtungo sa kusina. Habang nagsisiga siya upang makapagluto ng almusal, napansin niyang tahimik pa rin ang buong bahay. Sumilip siya sa silid kung saan natutulog ang mag-asawa. Mahimbing pa rin silang nakahiga. Sa anyong yon ay wala silang pinagkaiba sa karaniwang tao. Kung hindi niya nasaksihan mismo ang kanilang tunay na anyo noong gabi, marahil ay hindi siya maniniwala sa sariling nakita. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Makalipas ang ilang sandali, ay kumalat sa bahay ang amoy ng sinayng at ginisang gulay. Unti-unti ring nagising ang kanyang mga bisita. Lumabas si Andres at Elena na may magiliw na ngiti sa kanilang mga labi. Magandang umaga po, Aling Rosa, bati ni Elena. Magandang umaga rin sa inyo, tugon niya. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Nako, wala iyon. Ang mahalaga ay ligtas kayo sa bagyo. Tahimik silang nagsalo sa simpleng almusal. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, ay lalo lamang tumitindi ang pagnanais ni Aling Rosa na malaman ang katotohanan. Hindi siya natatakot, mas nangingibabaw ang kanyang pag-uusisa. Matapos silang kumain ay nagpaalam si Aling Rosa na pupunta muna sa bukid. Agad namang tumayo si Andres. Kami na po ang sasama. Nagulat ang matanda. Hindi na kailangan. Bisita namin kayo. Ngumiti ang lalaki. Hayaan ninyo po kaming tumulong bilang pasasalamat. Hindi na siya nakatanggi. Sabay-sabay silang nagtungo sa sakahan. Habang naglalakad ay napansin ni Aling Rosa ang kakaibang reaksyon ng kalikasan sa mag-asawa. Ang mga ibon ay tila hindi natatakot sa kanila. Ang mga paru-paro ay kusang lumalapit. Maging ang mga halaman sa tabi ng daan ay tila mas sariwa habang sila ay dumaraan. Pagdating sa bukid ay agad silang tumulong sa pagtatanim. At doon, lalo pang namangha si Aling Rosa. Sa loob lamang ng ilang oras ay natapos ng mag-asawa ang trabahong karaniwang inaabot sa kanya ng 2 araw. Hindi sila napapagod. Hindi sila nagpapahinga. Parang hindi ordinaryong lakas ang taglay nila. Nang sumapit ang tanghali, ay naupo sila sa ilalim ng isang malaking puno upang magpahinga. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at ihip ng hangin ang maririnig. Napatingin si Aling Rosa sa mag-asawa. Alam niyang iyon na ang tamang pagkakataon. May itatanong sana ako. Nagkatinginan sina Andres at Elena. Tungkol saan po? Tanong ni Elena. Huminga ng malalim ang matanda. Alam ko na kung sino kayo. Biglang natahimik ang paligid. Nawala ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit hindi sila nagpakita ng galit. Sa halip ay tila napuno lamang ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Nakita ko kayo kagabi. Hindi na niya pinaligoy-ligoy pa. Nakita ko ang tunay ninyong anyo. Ilang sandaling walang nagsalita. Tanging hangin lamang ang dumaan sa paligid. Pagkatapos ay marahang yumuko si Andres. Kaya pala iba ang tingin ninyo sa amin ngayong umaga. Hindi na nagtangkang magsinungaling pa ang lalaki. Tama po kayo. Napabuntong hininga si Elena. Kami ay mga tikbalang. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Natatakot po ba kayo sa amin? Tanong ng babae. Umiling siya. Hindi. Nagulat ang dalawa. Bakit po?
Dahan-dahang ngumiti ang matanda. Ang isang nilalang ay hindi nasusukat sa anyo kundi sa puso. Napayuko sina Andres at Elena. Parang matagal na nilang hindi naririnig ang ganoong mga salita mula sa tao. Karamihan sa mga tao ay agad kaming hinuhusgahan, sabi ni Andres. Kapag nalaman nilang kami ay tikbalang, tinataboy nila kami. Iniisip nilang masama kami. Ngunit hindi lahat ng tikbalang ay mapanakit. Tumango si Elena. May mga pamilya rin kami. May mga pangarap. May mga mahal sa buhay. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Habang nagsasalita ang mag-asawa, ay unti-unti niyang nakikilala ang kanilang tunay na pagkatao. Hindi sila halimaw, hindi sila masasamang nilalang, katulad din sila ng mga tao na may sariling buhay at damdamin. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita si Andres. May dahilan kung bakit kami napadpad dito. Napatingin si Aling Rosa. Anong dahilan? Naging mabigat ang mukha ng tikbalang. Nasa panganib ang aming lahi. Napatigil ang matanda. Nasa panganib? Tumango si Elena. May isang makapangyarihang nilalang sa hilagang bahagi ng kagubatan. Isa siyang maitim na salamangkero na matagal nang naghahangad makuha ang isang sinaunang kapangyarihan. Kapangyarihang matagal naming binabantayan. Napakunot noon si Aling Rosa. Hindi ko nauunawaan. Tumingin si Andres sa bundok sa di kalayuan. May isang banal na bato sa kailaliman ng kabundukan. Tinatawag itong bato ng liwanag. Libo-libong taon na itong pinoprotektahan ng aming mga ninuno. Habang ligtas ang batong iyon, nananatiling payapa ang kagubatan. Ngunit kapag napunta ito sa maling kamay, maaaring magbago ang buong lupain. Naramdaman ni Aling Rosa ang bigat ng kanilang sinasabi, ngunit hindi pa yon ang pinakagulat niya. At bakit kayo narito? Tahimik na tumingin si Andres sa kanya, parang nag-aalinlangan, ngunit kalaunan ay nagsalita rin siya. Dahil may nakita ang aming mga matatanda. Ano yon? Isang propesiya. Naging seryoso ang lahat. Isang matandang babae na may mabuting puso ang tutulong upang mailigtas ang bato ng liwanag. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Hindi maaaring ako yon. Ngumiti si Elena. Iyan din ang sinabi namin noon. Ngunit dinala kami ng kapalaran sa inyong tahanan. Tinutugma ninyo ang lahat ng nakasaad sa propesiya. Napailing ang matanda. Ako'y isang simpleng magbubukid lamang. Wala akong kapangyarihan. Wala akong alam sa mga mahiwagang bagay. Tumayo si Andres. Minsan, hindi kapangyarihan ang hinahanap ng tadhana, kundi kabutihan. Natahimik si Aling Rosa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa buong buhay niya ay itinuring lamang niya ang sarili bilang ordinaryong tao. Ngunit ngayon ay tila may mas malaking papel siyang gagampanan. Habang sila ay nag-uusap, hindi nila namalayang may isang pares ng mapupulang mata ang nagmamasid mula sa makapal na kagubatan. Nakasilip ito sa pagitan ng mga puno, tahimik, mapanganib, at puno ng galit. Isang nilalang na matagal nang naghahanap sa mag-asawang tikbalang at ngayong natagpuan na niya ang kanilang kinaroroonan. Alam niyang malapit na niyang maisakatuparan ang kanyang balak. Dahan-dahang ngumiti ang misteryosong nilalang. Ngiting puno ng kadiliman, ngiting nagbabadya ng malaking panganib. Samantala, walang kamalay-malay sina Aling Rosa, Andres at Elena na nagsimula na ang unang hakbang ng isang napakalaking pagsubok. Pagsubok na magbabago, hindi lamang sa kanilang mga buhay, kundi maging sa kapalaran ng buong kagubatan. Lumipas ang mga araw, matapos ihayag ni na Andres at Elena ang kanilang tunay na pagkatao kay Aling Rosa. Bagamat marami pa ring tanong sa isip ng matandang magbubukid, unti-unti niyang tinanggap ang katotohanang ang mga bisita niyang nakituloy sa kanyang bahay ay bahagi ng isang mundong matagal nang nakatago sa mga mata ng karaniwang tao. Sa umaga
ay sama-sama silang nagtatrabaho sa bukid. Sa gabi naman ay nagkukwentuhan sila tungkol sa mga lihim ng kagubatan, mga sinaunang nilalang, at mga pangyayaring hindi kailanman na isulat sa alinmang aklat. Maraming natutuhan si Aling Rosa. Nalaman niyang hindi lamang mga tikbalang ang naninirahan sa kabundukan. May mga duwende ring tagapagbantay ng mga ugat ng sinaunang puno. May mga diwata na nangangalaga sa mga bihitis at talon. May mga nilalang ding bihirang makita dahil mas pinili nilang mamuhay nang malayo sa mundo ng tao. Ngunit sa kabila ng mga bagong kaalamang iyon, hindi mawala sa isip ni Aling Rosa ang babalang ibinahagi ng mag-asawa. May panganib na dumarating at may isang makapangyarihang nilalang na naghahanap sa bato ng liwanag. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga tanim na gulay, napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga ibon. Karaniwan ay masigla ang mga ito. Ngunit sa araw na yon ay tila balisa. Nagliparan ang mga maya mula sa mga puno. Ang mga uwak naman ay paikot-ikot sa himpapawid habang naglalabas ng matitinis na huni. Napatingin si Aling Rosa sa kagubatan. Tahimik ang paligid, ngunit pakiramdam niya ay may nagmamasid. May kung anong hindi niya maipaliwanag. Biglang dumating si Elena mula sa kabilang bahagi ng bukid. Mababakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Aling Rosa, kailangan po nating umuwi. Nagulat ang matanda. Bakit? May nangyari ba? Tumango ang babaeng tikbalang. Nakaramdam kami ni Andres ng kakaibang presensya. Anong klaseng presensya? Hindi agad sumagot si Elena. Sa halip ay tumingin siya sa makapal na kagubatan. Ang presensya ng kadiliman. Hindi na nagtanong pa si Aling Rosa. Nakita niya ang seryosong ekspresyon ng kanyang kasama. Agad silang bumalik sa bahay. Pagdating nila roon ay nadatnan nila si Andres na nakatayo sa harap ng bakuran. Nakatitig ito sa bundok. Mahigpit ang pagkakahawak sa isang mahabang tungkod na hindi pa kailanman nakita ni Aling Rosa. May problema ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Andres. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita rin ito. May sumusunod sa atin. Naramdaman ni Aling Rosa ang bahagyang panlalamig ng kanyang katawan. Sigurado ka ba? Tumango ang tikbalang. 2 gabi ko na siyang nararamdaman. Tahimik siyang kumikilos. Ngunit hindi niya maitago ang kanyang kapangyarihan. Lumalim ang katahimikan. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Pagsapit ng gabi ay maagang nagsara ng mga bintana ang 3. Nagsindi sila ng lampara at nagsalo sa hapunan. Ngunit walang gaanong nagsasalita. Lahat ay tila may iniisip. Pagkatapos kumain ay naupo sila sa sala. Maya-maya ay muling nagsalita si Andres. Kung sakaling dumating ang oras na kailangan naming umalis, huwag kayong matatakot. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Maaring natagpuan na kami ng aming kaaway. Napayuko si Elena. Hindi namin nais na madamay kayo. Ngunit agad na umiling si Aling Rosa. Hindi ko kayo tatalikuran. Nagkatinginan ang mag-asawa. Nakita nila ang katatagan sa mga mata ng matanda. Katulad ng isang ina na handang protektahan ang kanyang pamilya. Lumipas ang ilang oras. Unti-unting lumalim ang gabi. Isa-isang namatay ang mga tunog ng kalikasan. Natahimik ang paligid. At doon nagsimula ang kakaibang pangyayari. May narinig silang mahinang kaluskos mula sa labas. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Parang may umiikot sa paligid ng bahay. Agad na tumayo si Andres. Si Elena naman ay lumapit sa bintana. Si Aling Rosa ay napahawak sa kanyang rosaryo. Muling narinig ang kaluskos. Ngayon ay mas malapit na. Dahan-dahang lumapit si Andres sa pinto. Pagkabukas niya nito ay agad niyang sinuri ang paligid. Ngunit wala siyang nakita. Tanging ang malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Maya-maya ay biglang nagsigawan ang mga manok sa kulungan. Sunod-sunod. Parang may nakita silang nakakatakot.
Agad silang tumakbo papunta roon. Ngunit nang makarating sila, ay wala nang anumang nilalang. Tahimik na muli ang paligid, subalit habang sinusuri nila ang lupa, may napansin si Elena. Mga bakas ng paa. Napakalalaki. Mas malaki pa kaysa sa paa ng tao. At tila nasunog ang damuhan sa bawat yapak nito. Napakunot noo si Andres. Kilalang kilala niya ang bakas na yon. Siya nga. Ano yon? Tanong ni Aling Rosa. Huminga ng malalim ang tikbalang. Ang salamangkero. Natahimik ang lahat. Narito na siya. Mabilis silang bumalik sa bahay. Isinara ang mga pinto. Ngunit bago pa man sila makapasok ng tuluyan, may kakaibang liwanag na lumitaw mula sa kagubatan. Isang mapulang liwanag. Unti-unti itong lumakas. Kasabay nito ay tila nagdilim ang buong paligid. Ang mga puno ay nagsimulang umindayog kahit walang hangin. Ang mga ulap ay nagtipon sa ibabaw ng bundok. At mula sa gitna ng kagubatan ay lumitaw ang dalawang nagliliwanag na mata. Mapupula, malamig, nakakatakot, parang nag-aapoy sa galit. Napahigpit ang kapit ni Aling Rosa sa kanyang rosaryo. Ngunit hindi siya umurong. Matatag siyang tumayo sa tabi ng mag-asawang tikbalang. Pagkaraan ng ilang sandali, ay unti-unting naglaho ang mga mata. Kasabay ng pagkawala ng liwanag, ngunit naiwan ang mabigat na pakiramdam sa paligid. Parang may paparating na unos. Makalipas ang ilang minuto, ay nagsalita si Andres. Nagbigay siya ng babala. Anong babala? Tanong ni Aling Rosa. Tinutuntunan niya ang bato ng liwanag. At kapag nahanap niya iyon, magsisimula ang digmaan. Naging mabigat ang katahimikan. Sa unang pagkakataon ay tunay na naunawaan ni Aling Rosa ang laki ng panganib na kanilang kinakaharap. Hindi lamang ito tungkol sa isang mahiwagang bato. Hindi lamang ito tungkol sa mga tikbalang. Ang nakataya ay ang kapayapaan ng buong kagubatan at marahil maging ang kanilang baryo. Sa malayong bahagi ng bundok, nakatayo ang misteryosong salamangkero sa tuktok ng isang bangin. Nakasuot siya ng maitim na balabal. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang apoy. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang sinaunang anting-anting na yari sa itim na bato. Dahan-dahan siyang ngumiti. Malapit na. Malapit ko nang makuha ang bato ng liwanag. At kapag nangyari iyon, walang sino man ang makapipigil sa akin. Pumalakak siya sa gitna ng kadiliman at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Hudyat ng pagsisimula ng isang panganib na matagal nang nakalimutan ng mundo. Mabigat ang naging pakiramdam ng lahat matapos nilang makita ang mapupulang matang nagmasid mula sa kailaliman ng kagubatan. Bagamat naglaho ang mahiwagang liwanag, nanatili ang bakas ng takot at pangamba sa kanilang mga puso. Kinabukasan, hindi na gaanong nakapagtrabaho si Aling Rosa sa bukid. Habang nagbubungkal siya ng lupa, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni Andres. May paparating na digmaan. May isang salamangkero na naghahangad makuha ang bato ng liwanag. At tila unti-unti nang lumalapit ang panganib. Gayunman, pinilit niyang maging matatag. Sa buong buhay niya, marami na siyang pinagdaanan. Mga bagyo, tagtuyot, kahirapan. Pagkawala ng mga mahal sa buhay, ngunit natutuhan niyang harapin ang bawat pagsubok ng may lakas ng loob. Nang sumapit ang tanghali, napansin niyang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Napatingin siya sa lumang punong balete na nakatayo sa gilid ng kanyang bukid. Isa iyon sa pinakamatandang puno sa kanilang lugar. Sinasabi ng mga matatanda noon na may mga nilalang na naninirahan sa paligid nito, ngunit walang sino man ang nakatitiyak kung totoo ang mga alamat. Habang nakatingin siya roon, may napansin siyang kakaibang kilos
sa pagitan ng mga ugat ng puno. Parang may maliit na aninong gumagalaw. Noong una ay inakala niyang isang hayop lamang. Ngunit maya-maya ay muli niya itong nakita. At sa pagkakataong yon ay malinaw na malinaw. May isang maliit na nilalang na nakatayo sa pagitan ng mga ugat. Halos kalahati lamang ito ng kanyang taas. Mahaba ang puting balbas. Nakasuot ng lumang kasuotang yari sa dahon at balat ng puno. At may hawak na maliit na tungkod. Napakurap si Aling Rosa. Akala niya ay namamalikmata lamang siya, ngunit hindi. Nandoon pa rin ang nilalang. Nakatingin sa kanya. Maya-maya ay nagsalita ito. Aling Rosa. Napahinto siya. Alam ng nilalang ang kanyang pangalan. Huwag kang matakot, sabi ng matanda. Ako ay kaibigan. Mabilis na lumapit sina Andres at Elena nang marinig ang tinig. Pagkakita nila sa maliit na nilalang ay agad silang yumuko bilang paggalang. Nagulat si Aling Rosa. Hindi pa niya kailanman nakita ang mag-asawang tikbalang na yumukod kaninuman. Sino siya? Tanong niya. Lumapit si Andres. Siya si Lolo Berto. Isa sa pinakamatandang duwende sa kabundukang ito. Napatingin ang matanda kay Lolo Berto. Bagamat maliit ang katawan nito, ramdam niya ang kakaibang kapangyarihang nagmumula rito. Parang matandang puno na nakatanim ng napakalalim sa lupa. Parang bahagi na ng mismong kagubatan. Lumapit ang duwende at tumingala kay Aling Rosa. Mabuti at natagpuan kita. May mahalagang mensahe akong dala. Naging seryoso ang lahat. Ano po yon? Tanong ni Elena. Napabuntong hininga si Lolo Berto. Nagising na ang mga bantay ng kadiliman. Agad na nagkatinginan sina Andres at Elena. Imposible. Bulong ni Andres. Akala namin ay natutulog pa sila. Umiling ang duwende. Hindi na. Unti-unti nang lumalakas ang salamangkero. At dahil doon, nagigising ang mga nilalang na matagal nang nakakulong sa mga kuweba at kailaliman ng bundok. Naramdaman ni Aling Rosa ang panlalamig ng kanyang katawan. Parang bawat salitang binibitawan ng duwende ay mas lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Kailangan nating kumilos agad. Kung hindi, magiging huli ang lahat. Tahimik na nakinig ang tatlo. Pagkatapos ay muling nagsalita si Lolo Berto. May isang lihim na matagal nang nakatago. Napatingin si Aling Rosa. Lihim? Tumango ang duwende. Ang bato ng liwanag ay hindi lamang simpleng mahiwagang bato. Ito ang puso ng sinaunang kapangyarihan ng kabundukan. Habang ligtas ito, nananatiling balanse ang kalikasan. Ngunit kapag ito ay nawala, magsisimulang mamatay ang kagubatan. Naging mabigat ang katahimikan. At hindi lamang yon, dagdag pa ng duwende. Kapag nakuha ito ng salamangkero, magkakaroon siya ng kakayahang kontrolin ang mga nilalang ng kadiliman. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ngayon ay malinaw na sa kanila kung bakit napakahalaga ng kanilang misyon. Muling nagsalita si Lolo Berto. May isa pang bagay na kailangan ninyong malaman. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang maliit na duwende ay tila nag-aalangan. Parang mabigat para sa kanya ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tumingin siya kay Aling Rosa. Kayo ang susi. Napatigil ang matandang babae. Ako? Tumango ang duwende. Oo. Hindi aksidente ang pagdating ng mag-asawang tikbalang sa inyong tahanan. Hindi rin aksidente ang inyong pagkikita. Matagal nang isinulat ng tadhana ang araw na ito. Napailing si Aling Rosa. Hindi ko maintindihan. Isa lamang akong magsasaka. Ngumiti si Lolo Berto. Iyan mismo ang dahilan. Ang kadalisayan ng inyong puso, ang hinahanap ng kapalaran. Tahimik na napayuko ang matanda. Hindi niya kailanman inisip na may espesyal sa kanya. Ngunit ngayon, tila paulit-ulit siyang itinuturo ng tadhana sa isang direksyong hindi niya palubos na nauunawaan.
Biglang nagbago ang mukha ng duwende. Parang may naramdaman ito. Mabilis siyang tumingin sa kagubatan. Kasunod nito ay napatingin din sina Andres at Elena. "Ano po yun?" tanong ni Aling Rosa. Hindi agad sumagot si Lolo Berto. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. "Nahanap na nila tayo." Kasabay ng kanyang mga salita ay umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang umitim ang kalangitan kahit maliwanag pa ang araw. Ang mga dahon ay nagsiliparan. Ang mga hayop ay nagsimulang magtakbuhan palayo sa kagubatan. At mula sa malayo ay narinig nila ang isang nakakatindig balahibong ungol. Mahaba, malalim, at puno ng galit. Hindi iyon tunog ng karaniwang hayop. Parang nagmumula yon sa isang nilalang na matagal nang nakakulong. Isang nilalang nakakagising lamang mula sa mahabang pagkakatulog. Namutla si Elena. Ang mga bantay ng kadiliman. Tumango si Lolo Berto. Isa sa kanila ang papunta rito. Naramdaman ni Aling Rosa ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit sa halip na matakot, may kakaibang lakas na bumangon sa kanyang kalooban. Alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Hindi na siya simpleng tagamasid lamang. Bahagi na siya ng laban na ito. Sa malayong bahagi ng kagubatan, isang napakalaking anino ang unti-unting gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapulang liwanag. At sa kanyang likuran ay nakatayo ang salamangkero, nagmamasid, nakangiti. Tila nasisiyahan sa paglapit ng panganib. Hahanapin natin ang bato ng liwanag. Walang sino man ang makahahadlang sa akin. Unti-unti siyang natawa at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Samantala, hindi pa alam ni na Aling Rosa na ang susunod na mga araw ay magdadala sa kanila sa isang paglalakbay na mas mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Isang paglalakbay na magbubunyag ng mga lihim na nakabaon sa kailaliman ng panahon. Mabigat ang naging usapan nila matapos ang pagdating ni Lolo Berto. Ang balitang nagising na ang mga bantay ng kadiliman ay nagdala ng pangamba sa kanilang lahat. Ngunit higit pa roon, malinaw na ngayon na wala na silang sapat na panahon upang maghintay. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtipon sina Aling Rosa, Andres, Elena at Lolo Berto sa harap ng bahay. Ang kalangitan ay kulay abo pa lamang. Nananatili ang malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan. Tahimik ang paligid. Ngunit sa likod ng katahimikang yon ay naroon ang pakiramdam na may malaking pagbabago ng paparating. Habang inihahanda ni Aling Rosa ang isang maliit na bayong na may lamang pagkain, napatingin siya sa kanyang bahay. Ilang dekada na siyang naninirahan doon. Doon niya binuo ang kanyang pamilya. Doon niya pinalaki ang kanyang anak. Doon din niya ginugol ang maraming taon ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung kailan siya muling makababalik. Napansin ni Elena ang kanyang pagtingin. "Ligtas po ang inyong tahanan," sabi nito nang may paggalang. "At sisiguraduhin naming makababalik kayo rito." Bahagyang ngumiti si Aling Rosa. "Sana nga." Lumapit si Andres. "Handa na po ba kayo?" Huminga ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay tumango. "Hindi man ako handa sa lahat ng mangyayari. Handa akong gawin ang nararapat." Natuwa si Lolo Berto sa kanyang narinig. "Ang lakas ng loob ay hindi kawalan ng takot," sabi ng matandang duwende, "kundi ang pagpapatuloy kahit natatakot." Nagsimula silang maglakad, papasok sa makapal na kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, napansin ni Aling Rosa na nag-iiba ang anyo ng paligid. Ang mga puno ay mas matatangkad. Ang mga ugat ay tila higanting ahas na gumagapang sa lupa. May mga halamang hindi pa niya kailanman nakita. May mga bulaklak na kumikislap kahit walang sikat ng araw.
May mga mumunting ilaw na lumulutang sa hangin na parang mga bituin. Nakakagulat. Bulong niya. Ngumiti si Elena. Marami pang lihim ang kagubatang ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng ilang oras. Minsan ay paakyat sa matatarik na bahagi ng bundok. Minsan naman ay tumatawid sa mabababaw na batis. Sa bawat hakbang ay tila mas lumalalim ang misteryong bumabalot sa kanilang misyon. Pagsapit ng tanghali ay nakarating sila sa isang malawak na parang. Sa gitna nito ay may napakalaking puno. Mas malaki pa sa lahat ng punong nakita ni Aling Rosa sa buong buhay niya. Ang katawan nito ay napakalapad. Ang mga sanga ay tila sumasalo sa kalangitan. At sa paligid nito ay may mga ukit na hindi maunawaan ng karaniwang tao. Tumigil si Lolo Berto. Narito tayo sa puno ng mga alaala. Napatingin si Aling Rosa. Ano po iyon? Ito ang isa sa mga pinakamatandang puno sa buong kabundukan. Maraming lihim ng nakaraan ang nakatago rito. Habang nagsasalita siya, ay tila umihip ang hangin mula sa mga sanga at sa isang iglap ay may mga larawan na lumitaw sa hangin, parang mga anino ng nakaraan. Nakita ni Aling Rosa ang mga sinaunang tikbalang. Mga duwende, mga diwata at mga tao. Lahat ay magkakasamang namumuhay sa ilalim ng kapayapaan. Namangha siya. Parang nabuksan ang isang bahagi ng kasaysayang hindi kailanman itinuro sa mga tao. Ngunit mabilis ding naglaho ang mga larawan at napalitan ng mas madidilim na tagpo, mga apoy, pagkawasak at isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal, ang salamangkero. Napahigpit ang hawak ni Andres sa kanyang tungkod. Maging noon pa man, siya na ang sanhi ng kaguluhan. Tumango si Lolo Berto. Ngunit natalo siya noon at ngayon ay nais niyang tapusin ang hindi niya natapos. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Habang lumalalim ang hapon, unti-unting naging mabato ang daan. Mas mahirap ng lakaran at mas tahimik ang paligid. Wala nang mga ibon, wala nang mga paru-paro. Parang mismong kalikasan ay umiiwas sa lugar na kanilang tinatahak. Maya-maya ay huminto si Andres. Tumingin siya sa lupa. May mga bakas ng paa, napakalalaki, at tila sariwa pa. Naging seryoso ang kanyang mukha. Dumaan dito ang isa sa mga bantay ng kadiliman. Naramdaman ni Aling Rosa ang panlalamig ng kanyang katawan. Ngunit ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Hindi na sila maaaring umatras. Pagsapit ng dapit na hapon ay narating nila ang paanan ng isang napakalaking bangin. Sa gitna nito ay may makitid na siwang. Halos hindi mapapansin kung hindi mo alam ang iyong hinahanap. Itinuro iyon ni Lolo Berto. Nariyan ang nakatagong yungib. Napatingin si Aling Rosa. Madilim ang bunganga nito. Parang walang katapusan ng kailaliman. Ngunit kakaibang liwanag ang nagmumula sa loob. Mahina. Ngunit sapat upang makita. Naroon ba ang bato ng liwanag? Tanong niya. Tumango ang matandang duwende. Isa lamang itong daanan. Ngunit sa kabilang dulo nito, matatagpuan ang unang lihim na kailangan nating maunawaan. Bago pa sila makapasok, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kasunod nito ay narinig nila ang isang malalim na ungol mula sa kalayuan. Mas malakas kaysa dati, mas malapit. Naging alerto sina Andres at Elena. Napatingin sila sa kagubatan at doon nila nakita ang isang napakalaking anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Bawat galaw ay nagdudulot ng takot sa paligid. Unti-unti itong lumalapit. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Hindi pa man niya lubos na nakikita ang nilalang, ay ramdam na niya ang kapangyarihan nito. Bilisan natin, sabi ni Andres. Malapit na siya. Agad silang pumasok sa siwang ng bangin. Habang lumalalim sila sa yunggib,
Unti-unting nawala ang liwanag mula sa labas. Tanging ang mahiwagang ningning sa loob ang nagsisilbing gabay. Ngunit hindi nila alam na mula sa bukana ng yungib ay may dalawang mapupulang matang nakamasid sa kanila. Tahimik, mapagmatiyag, at puno ng puot. Ang unang bantay ng kadiliman ay natagpuan na sila at ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Mabagal ngunit maingat na naglakad sina Aling Rosa sa loob ng nakatagong yunggib habang lumalalim sila sa kailaliman ng bundok, lalong lumalamig ang hangin. Ang mahiwagang liwanag na nagmumula sa mga kristal na nakakabit sa mga pader ang tanging nagsisilbing ilaw sa kanilang dinaraanan. Sa bawat hakbang ay umaalingi-ngawang kanilang mga yabag. Ngunit bukod doon ay wala nang ibang maririnig. Walang kuliglig, walang ibon, walang kahit anong tunog ng buhay. Parang ang lugar na yon ay matagal nang hiniwalay sa natitirang bahagi ng mundo. Mahigpit na hawak ni Aling Rosa ang kanyang bayong habang nakasunod kina Andres at Elena. Bagamat pagod na siya sa mahabang paglalakad, hindi siya nagrereklamo. Alam niyang mahalaga ang kanilang misyon. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, biglang lumawak ang lagusan. Nakarating sila sa isang napakalaking bulwagan sa ilalim ng bundok. Napahinto si Aling Rosa, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang buong kuweba ay puno ng nagliliwanag na kristal. Ang kisame ay tila kalangitang puno ng mga bituin. Sa gitna ng bulwagan ay may isang malinaw na lawa na kumikislap na parang salamin. Napakaganda ng tanawin. Parang isang lugar mula sa panaginip. Ngunit hindi natuwa sina Andres at Elena. Sa halip ay naging mas seryoso ang kanilang mga mukha. May nararamdaman silang kakaiba. May presensyang hindi dapat naroon. Lumapit si Lolo Berto sa gilid ng lawa. Pinagmasdan niya ang tubig. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Huli na tayo. Nagkatinginan ang lahat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Aling Rosa. Itinuro ng duwende ang tubig. Dahan-dahang lumapit ang matanda. At doon niya nakita ang dahilan. Sa ilalim ng malinaw na lawa ay may mga bakas ng maitim na enerhiya. Parang usok na gumagapang sa ilalim ng tubig. Naging mabigat ang pakiramdam ng paligid. Narating na ng kadiliman ng lugar na ito, sabi ni Andres. Ngunit paano? Tanong ni Elena. Wala dapat makaalam ng daang ito. Bago pa sila makapag-usap ng higit, biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na dagundong sa loob ng kuweba. Yumanig ang lupa. Nalaglag ang ilang maliliit na bato mula sa kisame. Napaatras si Aling Rosa. Kasunod nito ay isa pang dagundong. Mas malakas, mas malapit. Agad na humawak sina Andres at Elena sa kanilang mga sandata. Maging si Lolo Berto ay naging alerto. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumitaw ang isang napakalaking anino mula sa kabilang dulo ng bulwagan. Unti-unti itong lumabas mula sa kadiliman. At nang tuluyan nila itong makita, napahinto si Aling Rosa sa takot. Ang nilalang ay halos kasing taas ng 2 bahay na magkapatong. Ang katawan nito ay tila yari sa bato at itim na bakal. May mahahabang sungay sa ulo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapulang apoy. Bawat paghinga nito ay naglalabas ng maitim na usok. Naramdaman ni Aling Rosa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na nilalang. Siya ang unang bantay ng kadiliman, bulong ni Lolo Berto. Isa sa pinakamapanganib na nilalang na nilikha noong sinaunang panahon. Umalingaw-ngaw ang malalim na boses ng halimaw. Nasaan ang bato ng liwanag? Parang kulog ang tunog nito. Yumanig ang buong kuweba. Walang sumagot. Muling umusok ang ilong ng nilalang. Nararapat lamang na ibigay ninyo ito. Dahil malapit nang magwakas ang panahon ng liwanag. Napahigpit ang hawak ni Andres sa kanyang tungkod. Hindi namin hahayaang mangyari iyon.
Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Kasabay nito ay lumitaw ang tunay niyang anyo bilang tikbalang, mas matangkad, mas makapangyarihan, mas kahanga-hanga. Nagbago rin si Elena. Ang kanyang katawan ay nabalot ng gintong liwanag. Ang kanyang buhok ay tila hinahaplos ng hangin kahit walang hangin sa kuweba. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Aling Rosa ang buong kapangyarihan ng mag-asawa, ngunit hindi natakot ang halimaw. Sa halip ay tumawa ito. Isang mababang halakhak na nakakatindig balahibo. Mga tikbalang. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Bigla itong sumugod. Napakalakas ng pagyanig ng lupa. Mabilis na itinulak ni Andres si Aling Rosa palayo. Kasunod nito ay isang malakas na pagsabog nang tumama ang kamao ng halimaw sa lupa. Nagkalat ang mga bato sa paligid. Agad na gumanti sina Andres at Elena. Nagbuga ng liwanag ang kanilang mga sandata. Tumama ang kanilang kapangyarihan sa katawan ng halimaw. Ngunit tila wala itong epekto. Muli itong umatake. At muli nilang naiwasan. Paulit-ulit ang naging labanan. Sa bawat sagupaan ay mas lumalakas ang pagyanig ng kuweba. Habang pinagmamasdan niyon ni Aling Rosa, napansin niya ang kakaiba. May isang bahagi sa dibdib ng halimaw na mas maliwanag kaysa sa iba. Parang may bagay na nakabaon doon. At sa tuwing natatamaan iyon, bahagyang napapaatras ang nilalang. Napaisip siya. Mabilis niyang tinawag si Andres. Ang dibdib niya. Lumingon ng tikbalang. May kakaiba roon. Agad na sinuri ni Andres ang sinasabi ng matanda. At doon niya rin nakita. May isang kristal na kulay itim na nakabaon sa dibdib ng halimaw. Napagtanto niya ang katotohanan. Iyon ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Sigaw ni Elena. Kailangan nating sirain iyon. Ngunit hindi madaling makalapit. Napakalakas ng bantay ng kadiliman. Parang bawat galaw nito ay kayang gumiba ng bundok. Muling sumugod ang halimaw. Ngunit sa pagkakataong yon ay may plano na sina Andres at Elena. Inakit nila ang nilalang palayo sa gitna ng bulwagan. Habang abala ito sa pag-atake, lihim na gumalaw si Lolo Berto. Itinaas niya ang kanyang tungkod, nagningning ang mga kristal sa buong kuweba. At sa isang iglap ay nabalot ng liwanag ang paligid. Nabulag sandali ang halimaw. Ito na! Sigaw ni Andres. Tumalon siya ng napakataas. Kasabay niyang lumipad si Elena. Pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan. Isang sinag ng gintong liwanag ang tumama ng direkta sa itim na kristal sa dibdib ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw. Nabiyak ang kristal at kasabay nito ay nagsimulang mabasag ang katawan ng halimaw. Unti-unti itong natunaw sa maitim na usok hanggang sa tuluyan itong naglaho. Bumalik ang katahimikan sa kuweba. Ngunit walang nagdiwang dahil alam nilang hindi pa tapos ang laban. Lumapit si Lolo Berto sa lugar kung saan naglaho ang halimaw. Sa gitna ng mga abo ay may naiwan na maliit na piraso ng itim na bato. Pinulot niya ito at agad siyang namutla. Ano po iyon? Tanong ni Aling Rosa. Mabigat ang kanyang tinig nang sumagot. Tanda ito ng salamangkero. Nagkatinginan sina Andres at Elena. Sinadya niya ito. Tumango ang duwende. Sinusubukan lamang niya ang ating lakas. Naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang mga salita. Kung ang nilalang na iyon ay isa lamang pagsubok, gaano pa kaya kalakas ang tunay nilang kalaban? Sa malayong bahagi ng kabundukan, sa loob ng isang madilim na kuta, nakaupo ang salamangkero sa kanyang trono. Sa harap niya ay lumitaw ang larawan ng nangyaring labanan. At nang makita niyang natalo ang unang bantay ng kadiliman, hindi siya nagalit. Sa halip ay ngumiti lamang siya. Mahusay. Mas kawili-wili ito kaysa sa inaasahan ko. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa kanyang likuran ay nagsimulang magliwanag ang maraming pares
ng mapupulang mata. Mga nilalang na mas mabagsik, mas malakas, at mas mapanganib. Nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na plano. Nanatiling tahimik ang napakalaking bulwagan sa ilalim ng bundok matapos ang mabagsik na labanan laban sa unang bantay ng kadiliman. Ang mga nagliliwanag na kristal sa paligid ay muli nang naging payapa, ngunit ang mga puso ni na Aling Rosa, Andres, Elena at Lolo Berto ay hindi pa rin mapakali. Bagamat nagtagumpay silang talunin ang halimaw, alam nilang isa lamang itong simula. Mabigat ang babalang iniwan ng maitim na bato na natagpuan ni Lolo Berto. Patunay iyon na alam na ng salamangkero ang kanilang kinaroroonan. At marahil, bawat kilos nila ay sinusubaybayan nito. Lumapit si Andres sa malinaw na lawa sa gitna ng bulwagan. Tahimik niyang pinagmasdan ang tubig, ngunit may napansin siyang kakaiba. Unti-unting nagbabago ang kulay ng lawa. Mula sa malinaw na asul ay nagkaroon ito ng bahagyang gintong ningning. May nangyayari, sabi niya. Lumapit ang iba at nakita rin nila ang pagbabago. Parang may liwanag na nagmumula sa kailaliman ng tubig. Hindi ito ordinaryong liwanag, may kakaibang init at kapayapaan itong dala. Parang tumatawag, parang may nais ipakita. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kuweba. Kasabay nito ay nagsimulang kumislap ang mga kristal sa paligid. Nagliwanag ang buong bulwagan. At mula sa gitna ng lawa ay dahan-dahang umangat ang isang maliit na sinag ng gintong liwanag. Unti-unti itong nag-anyong tao. Napaatras si Aling Rosa sa pagkagulat. Sa harap nila ay lumitaw ang isang matandang lalaki na yari sa liwanag. Mahaba ang kanyang buhok, mahaba rin ang kanyang balbas. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng karunungan ng napakahabang panahon. Agad na yumuko si Lolo Berto. Kasunod nito ay yumuko rin sina Andres at Elena. Tagapagbantay, bulong ni Andres. Napatingin si Aling Rosa. Sino siya? Hindi agad sumagot ang iba. Ang matandang nilalang ay tumingin sa kanila. At nang magsalita ito, ang kanyang tinig ay parang hangin na dumadaloy sa kabundukan. Ako ang isa sa mga sinaunang tagapagbantay ng liwanag. Naging tahimik ang paligid. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Lumapit ng bahagya si Aling Rosa. Kayo po ba ang nagbabantay sa bato ng liwanag? Ngumiti ang matandang nilalang. Isa lamang akong alaala ng mga unang tagapag-ingat nito. Ngunit may mahalaga akong dapat sabihin. Naging seryoso ang lahat. Tumingin ang nilalang kay Aling Rosa. Ikaw ang unang pinagtuunan nito ng pansin. Nagulat ang matanda. Hindi ko po nauunawaan kung bakit ako. Mahalaga ka sa paglalakbay na ito. Muli na namang narinig ni Aling Rosa ang parehong mga salita. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan ang dahilan. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang mahika. Ngunit tila paulit-ulit siyang pinipili ng tadhana. May lihim na matagal nang nakatago. Pagpapatuloy ng tagapagbantay. At panahon na upang malaman ninyo. Dahan-dahang kumislap ang tubig ng lawa. Pagkatapos ay lumitaw ang mga larawan sa ibabaw nito. Parang salamin na nagpapakita ng nakaraan. Nakita nila ang isang sinaunang panahon. Panahong wala pang mga baryo. Panahong ang buong kabundukan ay sakop ng mahiwagang kagubatan. May mga tikbalang, mga diwata, mga duwende, at mga tao. Namumuhay silang magkakasama sa kapayapaan. Sa gitna ng kanilang lupain ay naroon ang bato ng liwanag, pinagmumulan ng balanse at kasaganaan. Ngunit isang araw ay may lumitaw na taong sakim sa kapangyarihan. Isang salamangkero. Nais niyang angkinin ang kapangyarihan ng bato. Doon nagsimula ang malaking digmaan. Naging madilim ang mga sumunod na larawan. Nagkaroon ng pagkawasak, nagkaroon ng pagdurusa, at maraming buhay ang nawala.
Subalit bago tuluyang makuha ng salamangkero ang kapangyarihan ng bato, may isang matandang babae na nag-alay ng sarili upang mailigtas ito. Napahinto si Aling Rosa. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila may kakaibang pamilyar sa kanyang nararamdaman. Ang matandang babae sa larawan ay may kabutihang katulad ng kanyang ina. May mga matang puno ng malasakit at may ngiting tila matagal na niyang nakita noon. Siya ang unang tagapag-ingat ng liwanag, sabi ng nilalang. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ay naitago ang lihim ng bato. Muling nagbago ang larawan at sa pagkakataong ito ay may lumitaw na isang kakaibang simbolo. Parang araw na napapalibutan ng mga dahon, napakunot noo si Aling Rosa. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Mula pagkabata ay meron siyang maliit na kwintas na iniwan sa kanya ng kanyang lola. At ang simbolong nakikita niya ngayon ay eksaktong kapareho ng nasa kanyang kwintas. Agad niyang hinawakan ang kanyang leeg. Naroon pa rin ang lumang kwintas. Nang makita yon ng tagapagbantay, bahagya itong ngumiti. Sa wakas, nagulat ang lahat. Lumapit si Elena. Ano po ang ibig sabihin nito? Tumingin ang nilalang kay Aling Rosa. Ang kwintas na yan ay hindi ordinaryong alaala. Iyan ang selyo ng mga tagapag-ingat. Napahawak ng mahigpit si Aling Rosa sa kwintas. Hindi siya makapaniwala. Buong buhay niya ay inakala niyang simpleng pamana lamang yon ng kanyang lola. Ang unang tagapag-ingat ay isa sa inyong mga ninuno. Napatayo si Aling Rosa sa pagkabigla. Ako? Tumango ang nilalang. Ang kanilang dugo ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Naging tahimik ang lahat. Maging si Andres at Elena ay hindi makapagsalita. Ngayon lamang nila lubos na naunawaan kung bakit napakahalaga ni Aling Rosa sa propesiya. Hindi siya piniliin ng walang dahilan. May kaugnayan siya sa pinagmulan mismo ng bato ng liwanag. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, biglang nagbago ang liwanag ng lawa. Mula sa gintong kulay ay naging pula, naging marahas ang tubig. Nagsimulang umikot ang malakas na agos, napaatras ang lahat, nagdilim ang mukha ng tagapagbantay. Nahanap niya tayo. Ano? Tanong ni Andres. Ang salamangkero. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong sa buong kuweba. Kasunod nito ay nagsimulang mabiyak ang ilan sa mga pader. Nalalaglag ang mga bato mula sa kisame. Unti-unting yumanig ang buong bulwagan at mula sa kailaliman ng lawa ay may umusbong na makapal na usok na kulay itim. Naging malamig ang hangin, mas malamig kaysa dati, at mula sa usok ay narinig nila ang isang pamilyar na halakhak. Halakhak ng salamangkero. Sa wakas, nakita ko na kayo. Nagkatinginan sina Andres, Elena at Lolo Berto, habang si Aling Rosa ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kwintas. Ramdam nilang mas mapanganib na yugto ng kanilang paglalakbayang nagsisimula. At sa unang pagkakataon, tila isang hakbang na lamang ang salamangkero mula sa pagkatuklas sa lihim ng bato ng liwanag. Patuloy na yumanig ang buong bulwagan sa ilalim ng bundok. Ang malinaw na lawa na dati simbolo ng kapayapaan ay naging magulo at mabagsik. Ang gintong liwanag nito ay napalitan ng mapulang ningning na tila nagbabadya ng kapahamakan. Mula sa makapal na usok na umaangat sa gitna ng lawa ay patuloy na umalingaw-ngaw ang halakhak ng salamangkero. Malamig, mapanukso, at puno ng tiwala sa sarili. Napahigpit ang hawak ni Aling Rosa sa kanyang kwintas. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, ramdam niyang personal na siyang bahagi ng laban. Hindi na siya basta kasama lamang. May kaugnayan siya sa lihim na kanilang pinoprotektahan. At tila iyon ang dahilan kung bakit lalo silang pinupuntirya ng kanilang kalaban. Biglang nagliwanag ang anyo ng sinaunang tagapagbantay. Lumakas ang gintong ningning na bumabalot dito.
Tumingin ito kay Aling Rosa. Pakinggan mong mabuti ang aking sasabihin. Tahimik na tumango ang matanda. Ang selyo ng mga tagapag-ingat ay hindi lamang isang palamuti. Ito ang susi sa lihim na matagal nang nakatago. Napatitig si Aling Rosa sa kwintas. Lumang-luma na ito. Ilang ulit na niyang naisip na alisin dahil sa kupas nitong anyo. Ngunit palagi niyang naaalala ang bilin ng kanyang lola. Huwag mo itong iwawala, Rosa. Darating ang araw na mauunawaan mo ang halaga nito. Noon ay hindi niya naintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit ngayon, unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Biglang kumislap ang kwintas. Napaatras siya sa pagkagulat. Ang simbolong nakaukit dito ay nagsimulang magliwanag. Unti-unti itong naging kulay ginto. Kasabay nito ay may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi ito nakakasakit. Sa halip ay parang may lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang may matagal nang natutulog na bahagi ng kanyang pagkatao ang nagigising. Napansin yon ni Andres at Elena. Nabanaagan nila ang pagtataka at paghanga sa kanilang mga mukha. Nagising na ang selyo, bulong ni Elena. Tumango si Lolo Berto. Matagal nitong hinintay ang tamang tagapagmana. Unti-unting nagliwanag ang buong bulwagan. At mula sa kwintas ni Aling Rosa ay may lumitaw na isang sinag na tumama sa ibabaw ng lawa. Nagkaroon ng malaking simbolo sa hangin. Isang sinaunang marka na hindi pamilyar sa mga tao, ngunit kilalang kilala ng mga nilalang ng kabundukan. Napaluhod si Andres. Gumagana na ang selyo. Biglang nagbago ang tubig ng lawa. Mula sa gitna nito ay umangat ang isang batong pedestal na tila matagal nang nakatago sa ilalim. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na parehong simbolo na nasa kwintas ni Aling Rosa. Lumapit ang sinaunang tagapagbantay. Ang pedestal na ito ang unang susi. Susi para mahanap ang landas patungo sa bato ng liwanag. Naging seryoso ang lahat. Ngunit bago pa sila makalapit, muling umalingaw-ngaw ang boses ng salamangkero. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw, mas malapit. Hindi ko hahayaang makuha ninyo ang lihim. Biglang dumilim ang paligid. Nagsimulang lumitaw ang maiitim na anino mula sa mga dingding ng kuweba. 1, 2, 10. 12 dosenang nilalang nayari sa kadiliman ang unti-unting nabuo sa paligid nila. Mapupula ang kanilang mga mata, mahahaba ang kanilang mga kuko, at bawat isa ay tila gutom sa pagkawasak. Agad na pumuwesto sina Andres at Elena sa harapan ni Aling Rosa, habang itinaas naman ni Lolo Berto ang kanyang tungkod. Mga anino ng kadiliman, sabi niya. Mga lingkod ng salamangkero. Sumugod ang mga nilalang. Napuno ng sigawan at pagyanig ang bulwagan. Agad na nagpakawala ng gintong liwanag sina Andres at Elena. Ang bawat hampas ng kanilang kapangyarihan ay nagpapalaho sa mga anino. Ngunit sa bawat isang nawawala, may 2 pang sumusulpot. Parang walang katapusan ng kanilang bilang. Habang nagaganap ang labanan, napansin ni Aling Rosa na lalong lumiliwanag ang kanyang kwintas. Parang may nais itong ipagawa sa kanya. Parang may tinatawag itong kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Hindi siya mandirigma. Hindi siya salamangkero. Isa lamang siyang magsasaka. Ngunit biglang naalala niya ang sinabi ng sinaunang tagapagbantay. Ang lakas na kailangan mo ay nasa iyong puso. Pumikit siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-isip bilang isang matandang babae na natatakot. Nag-isip siya bilang isang taong handang ipagtanggol ang mga mahalaga sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ng kwintas at taimtim siyang nanalangin. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napahinto ang lahat, maging ang mga anino ng kadiliman ay tila napako sa kanilang kinatatayuan.
Ang buong kuweba ay nabalot ng gintong ningning at isa-isang naglahon ang mga nilalang ng kadiliman na tila tinatangay ng hangin. Naging tahimik ang paligid na bigla sina Andres at Elena. Maging si Lolo Berto ay hindi agad nakapagsalita. Unti-unting humina ang liwanag at nang magmulat ng mga mata, si Aling Rosa nakita niyang wala na ang mga anino. Nalinis na muli ang buong bulwagan, ngunit ramdam niyang nanghina siya. Parang may bahagi ng kanyang lakas ang nagamit. Agad siyang inalalayan ni Elena. Ayos lang po ba kayo? Tumango si Aling Rosa. Ngunit alam niyang may malaking bagay na nagbago, hindi lamang sa paligid, kundi sa kanyang sarili. Ngumiti ang sinaunang tagapagbantay. Ngayon ay wala nang pagdududa. Ikaw nga ang tagapagmana ng unang tagapag-ingat. Tahimik na napatingin si Aling Rosa sa kanyang mga kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngunit malinaw na ang katotohanan. May bahagi siya sa kasaysayan ng bato ng liwanag. At habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, lalo ring lumalapit ang kanyang tadhana. Maya-maya ay lumapit ang tagapagbantay sa pedestal. Dahil nagising na ang selyo, maaari ko nang ipakita ang susunod na lihim. Dahan-dahan niyang itinapat ang kamay sa pedestal. Kasabay nito ay bumukas ang isang bahagi ng sahig. Unti-unting lumitaw ang isang pababang hagdanan. Mahaba, madilim, at tila walang katapusan. Mula sa kailaliman nito ay umaakyat ang malamig na hangin. Parang may sinaunang lihim na naghihintay sa ibaba. Napatingin si Andres sa lagusan. Naroon ba ang bato ng liwanag? Umiling ang tagapagbantay. Hindi pa. Ngunit naroon ang mapa na magdadala sa inyo sa huling santuwaryo. Naging mabigat ang katahimikan. Alam nilang mas lumalapit sila sa kanilang layunin. Ngunit alam din nilang mas lumalapit sila sa pinakamalaking panganib. Sa kabilang panig ng kabundukan, sa loob ng kanyang madilim na kuta, dahan-dahang iminulat ng salamangkero ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pagsiklab ng kapangyarihan ni Aling Rosa. At sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang nangiti. Ibig sabihin, buhay pa ang dugo ng mga tagapag-ingat. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Kung ganoon, kailangan ko siyang mahuli bago nila marating ang santuwaryo. Sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw ang mas malalakas na nilalang ng kadiliman. Mga nilalang na matagal niyang itinago para sa tamang panahon. At ngayon, handa na niyang pakawalan ang mga ito. Matapos maglaho ang mga anino ng kadiliman, muling bumalik ang katahimikan sa loob ng mahiwagang bulwagan. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi nagdala ng kapanatagan. Sa halip, tila isa itong maikling pahinga bago ang mas mabigat na pagsubok. Sa harap nila ay nakabukas ang sinaunang hagdanan na lumitaw mula sa ilalim ng lawa. Mahaba, madilim, at tila bumababa patungo sa kailaliman ng bundok. Mula rito ay umaakyat ang malamig na hangin, may dalang kakaibang pakiramdam. Parang may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Tahimik na pinagmasdan ito ni Aling Rosa. Hindi niya alam kung ano ang matatagpuan nila sa ibaba. Ngunit alam niyang wala ng ibang daan. Kailangan nilang magpatuloy. Lumapit ang sinaunang tagapagbantay sa kanila. Ang kanyang anyong yari sa liwanag ay tila unti-unti nang humihina. Napansin yun ni Elena. Mawawala na po ba kayo? Tanong niya. Ngumiti ang matandang nilalang. Matagal nang natapos ang aking panahon. Ngunit bago ako maglaho, kailangan kong maipasa ang aking huling tungkulin. Tumingin ito kay Aling Rosa. Ang hagdanang ito ay hindi basta daan lamang. Ito ang hagdanan ng mga sinaunang lihim. Ang bawat hakbang dito ay susubok sa puso ng sino mang daraan. Napakunot noo si Andres. Anong uri ng pagsubok? Mga pagsubok ng alaala. Mga pagsubok ng katotohanan.
at mga pagsubok ng kaluluwa. Naging mabigat ang katahimikan. Bago pa sila makapagtanong muli, ay unti-unting naglaho ang anyo ng tagapagbantay. Kasabay nito ay muling nagliwanag ang kwintas ni Aling Rosa. At mula rito ay lumabas ang isang maliit na gintong sinag na tumuro pababa sa hagdanan. Parang gabay, parang paanyaya. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Tayo na. Tahimik na tumango ang kanyang mga kasama. At nagsimula silang bumaba. Sa bawat hakbang ay tila mas lumalalim ang kanilang paglalakbay sa kasaysayan ng kabundukan. Makalipas ang ilang minuto ay napansin nilang nagbabago ang paligid. Ang mga pader ay hindi na simpleng bato. May mga ukit na ngayon, mga sinaunang simbolo, mga larawan ng mga tao, tikbalang, duwende at diwata. Parang isinasalaysay ng mga ito ang nakalimutang kasaysayan ng mundo. Habang bumababa sila, biglang kumislap ang isang simbolo sa dingding. Kasunod nito ay lumitaw ang isang larawan sa hangin. Napahinto si Aling Rosa. Nakikita niya ang sarili. Ngunit hindi ito ang kasalukuyan. Isa itong alaala. Nakita niya ang kanyang kabataan. Nakita niya ang kanyang asawa nung ito'y nabubuhay pa. Nakita niya ang kanilang munting bahay nung bago pa lamang itong itinatayo. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Matagal na niyang hindi nakikita ang mga alaalang iyon. Muling narinig niya ang tawanan ng kanyang asawa. Muling naramdaman ang masasayang araw ng kanilang pagsasama. Ngunit maya-maya ay nagbago ang larawan. Dumating ang araw ng pagkamatay nito. Ang araw na akala niya ay tuluyan ng bumasag sa kanyang puso. Napahinto siya, hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang mga luha. Lumapit si Elena. Aling Rosa. Ngunit marahang ngumiti ang matanda. Ayos lang ako. Bahagi ito ng aking buhay. Unti-unti ring naglaho ang alaala. At nagpatuloy sila sa pagbaba. Ngunit hindi lamang si Aling Rosa ang sinubok. Maya-maya ay si Andres naman ang napahinto. Sa harap niya ay lumitaw ang alaala ng kanyang ama. Isang matapang na tikbalang na minsang naging tagapagtanggol ng kagubatan. Nakita niya ang huling laban nito laban sa mga nilalang ng kadiliman. At nakita rin niya ang sandaling isinakripisyo nito ang sariling buhay upang iligtas ang kanilang lahi. Napayuko si Andres. Matagal na niyang dinadala ang sakit ng pagkawala. Ngunit ngayon ay muli niya itong hinarap. Tahimik lamang siyang tumingin hanggang sa maglaho ang alaala. Kasunod naman ay si Elena. Nakita niya ang kanyang ina. Nakita niya ang kanilang dating tahanan sa gitna ng kagubatan. At nakita rin niya kung paano ito winasak ng mga lingkod ng salamangkero. Maraming taon na ang nakalipas. Tahimik siyang lumuha. Ngunit katulad ni Andres, pinili niyang magpatuloy. Patuloy silang bumaba. Patuloy nilang hinarap ang kanilang mga alaala. Hanggang sa makarating sila sa pinakailalim ng hagdanan. At doon ay bumungad sa kanila ang isang napakalawak na silid. Mas malaki pa sa alinmang kuweba na kanilang nakita. Sa gitna nito ay may isang dambanang yari sa puting bato. At sa ibabaw ng dambana ay nakapatong ang isang napakalaking aklat, makapal, luma, at nababalutan ng gintong liwanag. Napahinto si Lolo Berto na mangha maging ang matandang duwende. Hindi ako makapaniwala. Ano po iyon? Tanong ni Aling Rosa. Mahinang napangiti si Lolo Berto. Iyan ang aklat ng mga unang tagapag-ingat. Akala ng lahat ay matagal na itong nawala. Lumapit sila sa dambana. Habang papalapit ay lalo nilang nararamdaman ang kapangyarihang nagmumula sa aklat. Parang buhay, parang may sariling kamalayan. Biglang nagliwanag ang kwintas ni Aling Rosa. At kusang bumukas ang aklat. Isa-isang lumipad ang mga pahina nito. Hanggang sa huminto sa isang bahagi. Nakita nila ang isang mapa. Ngunit hindi ito ordinaryong mapa.
Isa itong mapa ng buong kabundukan noong sinaunang panahon. At sa gitna nito ay may isang kumikislap na simbolo. Isang simbolong kapareho ng nasa kwintas ni Aling Rosa. Napahawak si Andres sa kanyang dibdib. Ang santuwaryo. Tumango si Lolo Berto. Naroon ang bato ng liwanag. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, biglang nagdilim ang buong silid. Namatay ang gintong liwanag ng aklat, nagsimulang manginig ang lupa. Kasunod nito ay isang malakas na pagsabog mula sa itaas. Yumanig ang buong bundok. Nalalaglag ang mga bato mula sa kisame. Naging alerto ang lahat. Ano iyon? Tanong ni Elena. Maya-maya ay narinig nila ang isang malakas na ugong. Parang libu-libong pakpak na sabay-sabay na kumakampay. Palakas ng palakas, palapit ng palapit. Biglang namutla si Lolo Berto. Imposible. Ano po? Tanong ni Aling Rosa. Dahan-dahang tumingala ang matandang duwende at sa kanyang mga mata ay mababa na agang takot. Ang ikalawang bantay ng kadiliman. Kasabay ng kanyang mga salita ay bumukas ang bahagi ng kisame. At mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may pakpak. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapulang apoy. Ang mga kuko nito ay kasing haba ng sibat at ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kailaliman ng bundok. Napaatras sina Andres at Elena. Alam nilang mas mapanganib ang nilalang na ito kaysa sa una nilang nakalaban. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanilang buhay ang nakataya, kundi pati ang mapa patungo sa santuwaryo ng bato ng liwanag. Umaling-awngaw sa buong kailaliman ng bundok ang nakapangingilabot na sigaw ng ikalawang bantay ng kadiliman. Ang malalakas nitong pakpak ay nagdulot ng mabagsik na hangin na nagpayanig sa buong silid. Napaatras sina Aling Rosa, Andres, Elena at Lolo Berto. Ang nilalang ay higit na nakakatakot kaysa sa unang bantay na kanilang nakalaban. Ang katawan nito ay tila pinaghalo-halong anino at bakal. Ang mga pakpak nito ay napakalawak. Ang mga mata nito ay parang naglalagablab na apoy sa gitna ng kadiliman. At sa bawat pagaspas nito ay nanginginig ang mga dingding ng sinaunang silid. Mabilis na inilagay ni Andres ang sarili sa harapan ni Aling Rosa. Huwag kayong lalayo sa amin. Tumango ang matanda. Ngunit sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman ay nanatili siyang matatag. Malayo na ang kanyang narating. Hindi siya maaring sumuko ngayon. Biglang sumugod ang halimaw. Napakabilis nito para sa laki ng katawan. Sa isang iglap ay nasa ibabaw na nila ito. Agad na nagpakawala ng gintong enerhiya sina Andres at Elena. Nagliwanag ang buong silid. Ngunit sa kanilang pagtataka, mabilis na umiwas ang nilalang. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan nila. Muling umikot sa himpapawid ang halimaw at pagkatapos ay nagbuga ng maitim na apoy. Agad silang nagsitakbo upang umiwas. Tumama ang apoy sa isang bahagi ng silid. Sa isang iglap ay natunaw ang sinaunang bato na parang kandila. Naramdaman ni Aling Rosa ang panganib. Kung tamaan sila ng apoy na yon, wala silang magiging pagkakataong makaligtas. Muling sumugod ang bantay, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit ng kakaibang kapangyarihan si Lolo Berto. Itinaas niya ang kanyang tungkod at mula rito ay lumabas ang napakaraming ugat ng liwanag. Binalot ng mga ito ang mga pakpak ng halimaw. Napahinto ito sandali. Ito na! Sigaw ni Elena. Sabay silang tumalon ni Andres. Pinakawalan nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Tumama ang dalawang sinag ng liwanag sa katawan ng nilalang. Umaling-awngaw ang sigaw nito sa buong silid. Ngunit sa halip na bumagsak, lalo lamang itong nagalit. Naputol ang mga ugat ng liwanag at sa isang malakas na pagaspas ng pakpak ay itinapon nito sina Andres at Elena sa kabilang bahagi ng silid. Bumagsak ang dalawa
sa matigas na bato. Napahawak sila sa kanilang mga sugat. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, nakita ni Aling Rosa ang kanilang paghihirap. Napagtanto niyang kahit gaano sila kalakas, may hangganan din ang kanilang kakayahan. Samantala, muling nagliwanag ang kwintas sa kanyang leeg. Mas maliwanag kaysa dati. Parang may nais itong ipaalala. Napatingin siya sa sinaunang aklat na nasa ibabaw ng dambana. Kahit nagkakagulo ang paligid, nananatiling bukas ang pahina nito. At doon niya napansin ang isang bagay. May nakasulat na mga salitang dati ay hindi niya makita. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang nagaganap ang labanan, binasa niya ang mga sinaunang titik. At sa kanyang pagtataka, parang kusa niyang nauunawaan ang mga ito. Ang tunay na lakas ng liwanag ay hindi nagmumula sa kapangyarihan. Ito ay nagmumula sa dalising na puso na handang magsakripisyo para sa iba. Napatigil si Aling Rosa. Kasabay nito ay lalo pang nagliwanag ang kanyang kwintas. At sa loob ng kanyang isip ay tila may isang tinig na nagsalita. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang susunod na tagapag-ingat. Napaluha si Aling Rosa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kanyang nauunawaan. Buong buhay niya ay namuhay siyang simple, ngunit ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit siya dinala ng tadhana sa paglalakbay na ito. Hindi upang maging mandirigma, hindi upang maging bayani, kundi upang maging tagapag-ingat. Muling sumigaw ang ikalawang bantay ng kadiliman. At sa pagkakataong yon, ay sumugod ito diretso kay Aling Rosa. Nakita yon ni na Andres at Elena. Ngunit huli na upang pigilan ito. Napakalapit na ng halimaw, napakalakas, napakabilis. Ngunit sa halip na umatras, humakbang pasulong si Aling Rosa. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at buong puso siyang nanalangin. Sa sandaling iyon ay sumabog ang isang napakalawak na gintong liwanag mula sa kanyang katawan. Nagliwanag ang buong silid, nagliwanag ang mga pader, nagliwanag ang sinaunang aklat, at maging ang kabundukan ay tila na sinaga ng kapangyarihang iyon. Napahinto ang halimaw, unti-unti itong nabalot ng liwanag, sinubukan nitong lumaban, sinubukan nitong kumawala. Ngunit hindi nito nagawa. Dahan-dahang naglaho ang kadilimang bumabalot dito hanggang sa tuluyan itong naging abo. At pagkatapos ay naglaho sa hangin. Muling bumalik ang katahimikan. Tahimik na nakatingin sina Andres at Elena kay Aling Rosa. Maging si Lolo Berto ay hindi agad nakapagsalita. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang matandang babae. Ngunit ngayon, ay tila may kakaibang ningning na nakapaligid sa kanya. Hindi siya naging mas makapangyarihan, hindi siya naging mahiwagang nilalang. Nanatili siyang si Aling Rosa. Ngunit malinaw na dala niya ngayon ang basbas ng mga unang tagapag-ingat. Maya-maya ay muling nagliwanag ang sinaunang aklat. At ang mapa sa pahina nito ay nagsimulang gumalaw. Unti-unting lumitaw ang isang bagong landas, mas malinaw, mas kumpleto. At sa pinakadulo nito ay may isang lugar na kumikislap sa gintong liwanag. Napangiti si Lolo Berto. Natagpuan na natin ang santuwaryo ng liwanag. Naramdaman ng lahat ang pag-asa. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay meron na silang direksyon. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang panig ng kabundukan, sa loob ng madilim na kuta, biglang nagliyab ang mga mata ng salamangkero. Ramdam niya ang pagkatalo ng ikalawang bantay. Ramdam din niya ang paggising ng tunay na kapangyarihan ng tagapagmana. Unti-unti siyang tumayo mula sa kanyang trono. Sa unang pagkakataon ay makikita sa kanyang mukha ang galit. Hindi na siya nakangiti, hindi na siya kampante. Dahil dito, ako na mismo ang kikilos. Sa kanyang likuran ay bumukas ang isang napakalaking pintuan
nayari sa itim na bato. Mula rito ay lumabas ang maitim na enerhiyang matagal niyang itinago. Ang kapangyarihang naging dahilan ng kanyang kasamaan at ang kapangyarihang matagal niyang inipon upang maagaw ang bato ng liwanag. Samantala, hindi pa alam ni Aling Rosa at ng kanyang mga kasama na ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang paglalakbay ay nasa unahan pa lamang. Ngunit ngayon, dala nila ang mapa, dala nila ang pag-asa, at higit sa lahat, dala nila ang paniniwalang ang liwanag ay laging mananaig laban sa kadiliman. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating ni Aling Rosa, Andres, Elena at Lolo Berto ang santuwaryo ng liwanag. Ito ay nakatayo sa pinakatuktok ng pinakamatandang bundok sa buong lupain. Napapalibutan ito ng mga gintong puno at malinaw na mga batis. Sa gitna ng santuwaryo ay nakalutang ang bato ng liwanag na naglalabas ng banayad ngunit makapangyarihang sinag na nagbibigay buhay sa buong kagubatan. Ngunit bago nila tuluyang marating ang bato, dumating ang salamangkero kasama ang kanyang hukbo ng kadiliman. Nagdilim ang kalangitan, humangin ng malakas, nagsimulang manginig ang buong bundok. Sa unang pagkakataon ay nagharap ang liwanag at kadiliman sa kanilang huling laban. Matapang na lumaban sina Andres at Elena upang pigilan ang hukbo ng kadiliman. Si Lolo Berto naman ay ginamit ang kanyang sinaunang kapangyarihan upang protektahan ang santuwaryo. Ngunit napakalakas ng salamangkero. Isa-isang napagod ang kanilang mga kasama. Unti-unting lumalapit ang salamangkero sa bato ng liwanag. Nang sandaling iyon, alam ni Aling Rosa na siya lamang ang natitirang pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap ng bato ng liwanag. Hindi siya mandirigma. Hindi siya salamangkero. Isa lamang siyang matandang magbubukid. Ngunit sa buong buhay niya, natutuhan niya ang pinakamahalagang kapangyarihan sa lahat. Ang magmahal, magpatawad, at magsakripisyo para sa iba. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas ng mga tagapag-ingat. Pumikit siya at taimtim na nanalangin. Kung ako ang napili upang bantayan ang liwanag na ito, handa kong ibigay ang lahat para sa kapakanan ng iba. Kasabay ng kanyang panalangin ay nagliwanag ng napakalakas ang bato ng liwanag. Nabigla ang salamangkero. Sinubukan niyang pigilan ang kapangyarihang lumalabas dito. Ngunit huli na. Ang dalisay na puso ni Aling Rosa ang siyang tunay na susi ng bato. Isang napakalawak na gintong liwanag ang kumalat sa buong kabundukan. Tinangay nito ang lahat ng kadiliman. Naglaho ang hukbo ng salamangkero. Nabasag ang kanyang maitim na kapangyarihan. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang kasamaan. Lumuhod siya sa lupa. Unti-unting nawala ang kanyang kapangyarihan. At kasabay nito ay naglaho rin ang kanyang galit at kasakiman. Hindi siya pinatay ng liwanag. Sa halip ay binigyan siya nito ng pagkakataong magsisi. Muling lumiwanag ang kalangitan. Umawit ang mga ibon. Namulaklak ang mga puno. At bumalik ang sigla ng buong kagubatan. Ang mga tikbalang, duwende, diwata, at tao ay muling namuhay ng mapayapa. Si Andres at Elena ay naging mga bagong tagapagbantay ng kabundukan. Si Lolo Berto naman ay nagpatuloy bilang tagapayo ng lahat ng nilalang sa kagubatan. At si Aling Rosa, bumalik siya sa kanyang munting bukid. Muli siyang nagtanim ng palay. Nag-alaga ng mga gulay at namuhay ng simple tulad ng dati. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Madalas siyang dalawin ni Andres at Elena. Kapag gabi at maliwanag ang buwan, nagkukwentuhan sila sa kanyang bakuran habang pinagmamasdan ng tahimik na kabundukan. Lumipas ang maraming taon. Nang dumating ang panahon na kailangan ng magpahinga ni Aling Rosa, payapa siyang nakaupo sa harap ng kanyang bahay
habang pinagmamasdan ng ginintuang palayan. May ngiti sa kanyang mga labi sapagkat alam niyang ligtas ang kabundukan, ligtas ang mga nilalang na kanyang minahal at nanaig ang liwanag laban sa kadiliman. Pagkatapos ng kanyang mapayapang pagpanaw, isang kakaibang himala ang nasaksihan ng buong baryo. Sa lugar kung saan madalas siyang umupo ay tumubo ang isang napakagandang puno. Hindi ito nalalanta, hindi ito natutuyo, at tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, ang mga dahon nito ay kumikislap na parang mga bituin. Tinawag ito ng mga tao na puno ni Aling Rosa, isang alaala ng kabutihan, isang alaala ng pag-asa, at isang paalala na ang tunay na bayani ay hindi nasusukat sa lakas o kapangyarihan, kundi sa kabutihang handang ibigay para sa kapakanan ng iba. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa mahika o kapangyarihan, kundi sa isang pusong puno ng kabutihan, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Kahit ang pinakasimpleng tao ay maaaring maging dakila kapag pinili niyang gawin ang tama. Wakas.